unang pabalita, mukhang formal na ngang naghain ngayong araw si Atong Ang ng kanyang affidavit hinggil sa mga naging pahayag ng isang whistleblower na itinuturo nga ang nasabi nga pong sikat na personalidad sa di umano ay pagkawala ng 100 mahigit na sabungero na hanggang ngayon nga daw ay hinihingi ng pamilya ang nasabi nga pong hustisya. Sa naging interview ni Emil Sumangil dito na nga tahasan na pinangalanan ng whistleblower ang nasabi nga pong pangalan ng mastermind at ito ay walang iba kundi si Atong Ang at nagsambit pa ito ng ilan pang personalidad. At sinabi din niya na nandoon din daw si Gretchen Barreto. Nagsampa na nga si Atong Ang ng kanyang side hinggil sa pag-aakusa sa kanya ng walang basihan. Ito'y ayon mismo sa kanyang abogado. Ng kaso si Atong Ang laban sa nasabi nga pong si Dondon Padidongan alias Totoy, isa sa mga akusado sa kaso ng mga sabungero na pinangalanan nga nito si Atong Ang bilang mastermind. At ayon pa sa affidavit ni Atong Ang sa kaso ay humihingi daw ng 300 million sa kanya itong si Dondon o alias Totoy upang hindi isiwalat ang kanyang pangalan o hindi isali sa kanyang mga papangalanan. Ito ang nasabi nga pong complaint na inilagay ni Atong Ang para sa kaso niya sa nasabi nga pong whistleblower. Kasabay ng pagsasampa ng kaso ni Atong Ang ay nagsalita na rin ang DOJ Secretary ni si Boying Rimulya at ayon sa kanya, mula sa ABS-CBN News, Justice Secretary Boying Rimulya says Atong Ang, Gretchen Barreto being considered suspects in the case of the missing sabungeros. Ilan sa mga naging komento ay sana nga daw maprotektahan ang nasabi nga pong whistleblower. Ang ilan naman ay sinasabi na saan kaya kahahantungan ang nasabi nga pong mga kasuhan na ito. Sino nga kaya ang magwawagi at sino ang may tunay na hawak na ebidensya? Dahil nga raw ang batas ng Pilipinas ay may pera ang nagwawagi. Nakakuha din ng magandang mensahe o komento sa netizen si Rimulya matapos tila talagang katigan ang mga ebidensya at pahayag ng whistleblower na si alias Totoy. Pinuri nila at sinabi na sana nga daw ay lumabas ang katotohanan sa nasabi nga pong nangyaring krimen na ito. Say pa nila, dito malalaman kung talagang patas ang batas at gumagana pa ang hustisya kasi paderang babanggain ang mga naulila ng mga biktima.